Ayaw ng Panginoon ng ating relationship sa Kanya ay maging stagnant. Gusto ng Diyos na tayo ay mag-level up sa ating mga pananampalataya. In fact, I believe that God caused us to move forward. He is calling you to move forward. Ano man ang level ng iyong pananampalataya, I want you to be reminded that there is always another level for your life. Ang gusto ng Diyos, yung paglakad mo sa Diyos, mas maging malalim. Yung understanding mo patungkol sa ating Panginoon ay mas lalo pang lumalim. If I may say this to you, and I say this with all humility, stop fishing on shallow waters. Wala kang mahuhuling malaking isda sa mababaw na tubig. Gusto ng Panginoon na makahuli ka't maranasan mo ang lahat ng mga bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, but you have to get out of your comfort zone. You have to launch out into the deep. Kailangan mong magpakalalim, kailangan mong mag-commit sa iyong sarili na ikaw ay magde-dedicate at magkukumit ng iyong oras, sarili, talento para sa ating Panginoon. Naalala nyo, minsan, sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa mga disciple, let's go to the other side. Bakit? May imbitasyon lagi ang Panginoon. Kung tapos na tayo dito sa season na ito, kailangan na tayong lumipat to another season. Hindi tayo pwedeng maging komportable at masyadong in love sa season that we are in, na wala na tayong balak i-level up at pumunta sa next season ng ating buhay. Hallelujah! Pero ang pangako naman ng Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya, at kung tayo ay pupunta sa next level ng ating buhay, everything that you will need to make it to the other side will be provided by the Almighty God. Kapag sinunod mo ang Panginoon, bibigyan Kanya ng bagong set of experiences. Ibig sabihin, kung susundin mo lang ang design ng Panginoon, gaano man kahirap at kamasalimuot ang iyong taon ngayon, your next year doesn't have to be a mirror of this year. There is always another level, a better future, a better year para sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kung susundin lang natin ang design ng Panginoon, we don't have to be stuck in the same cycle over and over again. You don't have to deal with the same stuff, the same hurt, the same offense, the same pain, the same brokenness over and over and over again. Everybody say, let go. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ano sinasabi ng scripture? Meron tayong journey, meron tayong takbuhin, merong purpose ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, at kung gusto nating maging epektibo, kailangan lahat ng nakakapagpabagal at nakakapagpabigat sa iyo, especially ang kasalanan, ay kailangan mong bitawan. And let us run with perseverance the race marked out for us. How? By fixing our eyes to Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let's go back to verse 1 again. Pansinin niyo po sa verse 1. Ang sabi po dito, therefore. Everybody say therefore. Every time makakita kayo ng therefore, it is a clue na kailangan nyo basahin yung nangyari before that. At since ito ay Hebrews chapter 12 verse 1, wala namang Hebrews chapter 12 verse 0, so you have to go all the way to Hebrews 11. Sa Hebrews chapter 11, makikita po ninyo mga kapatid na yung ating mga biblical heroes, idinitalye yung kanilang mga naging accomplishment at kung paano nila naranasan ang mga pangako ng Diyos at lahat ng bagay na sinakripisyo nila at kung paano sila naging matuwid sa harapan ng Panginoon. So ibig sabihin, yung Hebrews 11 is a reminder for all of us na lahat tayo, ano man ang level ng ating pananampalataya, we have to go through a long distance journey. This is going to be a multi-level race. This is going to be a multi-terrain race na kung gusto mong tumagal sa journey that you are in, kailangan mong i-lay aside everything except for what is absolutely necessary. Are you following me? Amen. Na ang sabi ng scripture, ito ang mga tao, si Abraham, si Moses, si David, ito ang mga tao na may takot sa Panginoon na naranasan ang pangako niya. Therefore, kaya ngayon, tayo na, sa panahon natin at sa generation natin, ang sinasabi ng scripture sa atin, since we are surrounded with a huge crowd of witnesses, since we have Abraham, we have Jacob, we have David cheering for all of us, now, ang bagal ng takbo mo, lay aside every weight that is so easily entangles and slowing you down,
and fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Meaning, magagawa lang natin at matatapos lang natin ang purpose ng Panginoon ng accurate at mabilis kung ating bibitawan ang lahat ng mga bagay na nakakapagpabagal sa bawat isa sa atin. Therefore, I want to remind all of you mga kapatid na hindi porket gumagalaw ka ay nagmo-move forward ka. Hindi lahat ng busy productive. Hindi lahat ng may dalang typewriting sa opisina ninyo nagtatrabaho. Nagbibisi-bisihan lang. Because most Christian are saved but not free. Saved but still bound. Ibig sabihin, they thought they are moving forward but actually they are moving around. Paikot-ikot with the same circle, the same cycle over and over again. Yung ugali ng 2005, ugali pa rin sa 2023. Hindi kayo ito, ibang church to. Kasi kayo, perfecto kayo, hindi kayo nagkakamali, okay? Buti pa yung cellphone laging updated. Pero minsan yung ating behavior, ugali, yung ating faith, hindi nagle-level up at hindi nag-a-upgrade. Alam nyo ba kapag sinabi ng scripture na reach forward, look ahead, ang ibig sabihin nito, it is a sign for you to stretch. Everybody say stretch. Lahat ng nag-move forward, you have to stretch. When you reach forward, your arms needs to stretch. At sa lahat ng stretching, may masakit. Minsan sa stretching, may maiiwang stretch mark. Kasi hindi sana yung balat mo, kaya nai-stretch siya, nag-iiwan siya ng peklat, nag-iiwan siya ng senyales, kasi ang gusto ng Panginoon, you don't settle for what is comfortable. You need to get out of your comfort zone and follow your conviction. Hindi comfort, conviction. Hindi method, mission. Importanteng alam natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ba't ba importanteng alam namin ang purpose namin? Simple lang. Para alam mo yung hindi mo purpose. Kasi maraming tao masyadong busy kakagawa ng hindi naman nila purpose. Pero sinasabi ng Panginoon, kung magiging busy ka na lang din, maging busy ka sa paggawa ng purpose ng Lord sa iyong buhay. Reach forward for what lies ahead. Kasi delikado yung lagi kang nakalingon sa likod. Delikado yung nabubuhay ka lang sa yesterday at wala ka ng vision ng future. Ang isang tatay na wala ng vision para sa kanyang pamilya, tatama rin. Ang isang relationship na lagi lang nakatingin sa success ng nakaraan, hindi na mangangarap. Ang isang simbahan na lagi lang nakatingin at lagi lang tinitestify ang mga nangyari sa nakaraan, pero wala nang natitestify na nangyayari ngayon, papunta na sa pagkapatay yun. Kasi wala nang future eh. Naalala niyo po si Lot, yung pamangkin ni Abraham? Si Lot na nagbigay kay Abraham ng a lot of problem. You know that? Okay? Now we're connecting. Finally we are connecting. Ang sabi ng scripture, itong si Lot naninirahan sa Sodom and Gomorrah. Actually, to understand the context, naghiwalay si Abraham, tsaka si Lot. Okay, ganyan. At napunta si Lot sa Sodom and Gomorrah. Pangalan pa lang, pamilyar na. Napakabanal ng syudad na yan. Hindi nagkakamali ang syudad na yan. Ano? We all know the story. Because of the wickedness of Sodom and Gomorrah, gusto ng Lord na gunawin at i-wipe out ang buong city. Pero dahil nandun si Lot at ang kanyang pamilya, gusto ng Lord i-exempt sila. Kaya nagpadala siya ng anghel para iligtas si Lot at ang kanyang family. Comprende? Si, very good. Okay? Pero, nung nandun na yung mga angels, sinubukan pang rapin ng mga tao doon because of their wickedness, yung mismong angel. Kaya nung mismong araw na yun, sabi ng scripture, nagmadali na ang mga angel kasi nga kailangan na magpabagsak ng sulfur, ng apoy mula sa heaven, at hinatak ng angel. Alam nyo, si Lot ayaw pang umalis. Yung kanyang asawa ayaw pang umalis. Yung buong pamilya niya ayaw pang umalis. Yung angel pa ang naghatak sa kanila para umalis na. Sabi ng Lord, tapos na dyan. Bakit ka pa umiiyak dyan sa nakaraan, may bago ng pagdadala ng Panginoon sa'yo. Kasi minsan, kung ayaw mo magpahinga, He will make you lie down in green pastures. Anong gusto nyo? Magpahinga kayo on your own or God will make you? Right? So in essence, hinatak sila ng angel, si Lot, kasama ang kanyang asawa. Ang sabi na scripture, yung kanyang asawang babae. Walang pangalan sa Bible, so asawa ni Lot, pangalanan na lang natin babae, Lot.
Okay. Tignan mo instruction kay Lot tsaka sa Lot and friends. Okay. Ang sabi ng Genesis 19 verse 17. Watch this. Escape for your life. Don't look behind you. Do not stay anywhere in the valley except to the mountains or you will be swept away. Simple instruction. Gusto niyo mabuhay? Huwag kayong lilingon. Paano hindi lilingon, pastor? Nandun lahat ng asawa, yung mga kapamilya ko, nandun po yung aking mga kaibigan, nandun po yung mga binili kong ektaryang lupa. Hindi ko po yun basta may iwan. In fact, yun yung naging, in essence, dahilan ng asawa ni Lot. She was so in love and so valued sa kanyang properties at sa kanyang nakagisnan that she's not willing to let go. May mga kilala kayong ganon? Masyadong in love sa nakaraan, kaya kahit may bago na, yung nakaraan pa rin iniisip nila. Oo. Sa buhay to buhay to. Buhay. Okay, sa buhay. So sabi na scripture, verse 26, Genesis 19:26. So si Lot, he ran, his daughters close behind, but his wife from behind him, watch this, she looked back and she became a pillar of salt. Ano instruction? Escape. Don't look back. Pero yung asawa ni Lot, nakatingin pa rin na ang sabi na scripture, dahil siya'y lumingon doon sa kanyang pinanggalingan, naging haliging asin si Lot. So in essence, if I may contextualize this, parang inalat si Lot. Iba siguro sa inyo mga 6 o'clock. Ayun pala yung joke ni Pastor. Kaya pala inalat. Kala ko minalas lang talaga. Bakit mga kapatid? Habang ginugunaw ng Lord ang Sodom at Gomorrah, pinagmamasdan ng asawa ni Lot yung flaming fire that is consuming everything that she valued. Lahat ng pinahalagahan niya. Ayaw niyang iwanan. In fact, yung Hebrew word for look back, alam niyo, minsan nare-realize ko, naniniwala kaya kayo pag sinasabi kong Hebrew word, sine-check nyo nga ba talaga kaya? Kasi baka mamaya iniisip lang ni Pastor yan, look back. Sine-check ko po yan, okay? Alam niyo po yung salitang look back in the Hebrew, ang ibig sabihin, she paid attention. So hindi lang siya basta tumingin, tinitigan niya yung nakaraan at kaya siya inalat. Because you know what? Naniniwala ko walang mali sa nakaraan. We should be aware of our past. But we should not live in the past. Kasi magandang aware ka sa nakaraan kasi kung hindi ka aware sa nakaraan, hindi mo ma-appreciate yung kasalukuyan. Kaya mga anak, huwag kayong magagalit sa mga magulang nyo kung lagi nilang sinasabi, alam mo anak, pahalagahan mo ang pagkain kasi naaalala mo, kung wala ka pa noon, nung unang panahon, napakahirap ng aming buhay, asin lang ang aming inuulam para kami si Lot. Okay, asin lang kinuulam namin, mantika, toyo, masaya na kami. Ang sabi naman ng mga anak, what's wrong with you, Dad? Hindi nila ma-appreciate kasi hindi nila naranasan. At kung hindi ka aware sa nakaraan, you will not be grateful for what God already did in your life. Correct? So hindi masama. Hindi masamang maging aware sa nakaraan. Hindi masama yon. Amen? Kaya nga ako lagi kong sinasabi sa lahat ng mga volunteers natin ang history ng ating simbahan because sometimes you take it for granted when you don't witness who we were before. Amen? Awareness of the past is not wrong. Living in the past, that's where the wrong things started to happen. Kasi pag ikaw ay namuhay na sa nakaraan, ikaw ay nagdwell na sa nakaraan, alam kong you made a mistake, you failed, but you don't have to dwell in it. You're not defined by your mistakes unless you stay in that mistakes. Kung mananatili ka doon, you will be defined by it. Lahat tayo dumaranas po ng pagbagsak, pagkakamali. Nakakalungkot man, pero may mga taong nakaranas ng matinding trauma, nasaktan, na-disappoint, na-reject, na-frustrate. Kasi yung mga past experiences natin, pwedeng magkaroon ng positive or negative na influence sa ating buhay. Napansin niyo po mga kapatid na yung nakaraan natin nakakaapekto sa ating confidence? Ulitin ko ulit. Napansin niyo po ba ng inyong nakaraan ay nakakaapekto the way you talk? Kaya minsan intindihin nyo na lang, halimbawa kinamusta mo lang, kamusta ka na? Galit ka agad, kinakamusta mo lang, intindihin mo na lang, baka may pinagdaanang matindi. Okay, in the past.
May kilala ba kayong gano'n mainitin ang ulo, laging galit, irritable? Nag-uusap kayo ng matino, bro, kamusta? Wag nating husgahan kasi baka mamaya dumaan sa matinding pagsubok, dumaan sa matinding trauma. Kaya pag nakakarinig lang na nagsara ng pinto, oy, gera. Nawar shock. Guess yung ibig sabihin mga kapatid? It affects the way you talk. It affects the way you respond. It affects the way you handle the circumstances in your life. But let me just clear this up bago tayo magpatuloy, in case hanggang dito na lang yung kaya niyong pakinggan. God wants you healed and whole. Healed and whole. God wants you healed and whole. And sometimes these past experiences, especially the negative experiences that we've faced, mga pinagdaanan natin noong nakaraan, ay nagsisilbing baggage natin. Kala mo nakaalis ka na, pero ang totoo, dala mo pala. Pwedeng baggage ng old habits, guilt, shame. And I don't mean to say this in a judgmental way, pero napansin nyo ba na nangako ka before na hindi ka magiging katulad ng tatay mo, pero you end up doing the same thing? Diba? Why? Because may nangyari sa atin in the past na we would rather escape than face. Old habits, guilt, shame, burden, sin, or emotions na hindi na-process. Galit ka, pero sinabi, sige na, malis ka na lang dito. Ayoko na lang makita ang pagmumukha mo. Okay na tayo. Pero wala talagang actual forgiveness or posibleng hindi napunta sa reconciliation, envy, pwedeng jealousy, unprocessed pain, or unresolved yesterdays. Mga nangyari kahapon na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa'yo. You know, one thing I've realized, ang emotion natin is so powerful. Emotion mo ang nagda-drive sa'yo to succeed, pero emotion mo rin ang nagdi-drain sa'yo to stop. Think about it. Ang emotion natin ang nagmo-motivate sa'yo sometimes, pero emotions mo rin ang nagdi-demoralize sa'yo sometimes. Nakakalungkot man, pero this is becoming more frequent that there are a lot of people are being abused. At yung childhood trauma ay nakaka-apekto pa rin sa kanila hanggang ngayon. Let me just say this to you mga kapatid, your memory needs to be healed. Because it can become a baggage if you will not process it properly. Because sometimes we would rather ignore than process it. The Bible never says ignore your feelings. It never says that. Ang sinabi ng scripture, whatever pain that you've experienced, whatever trauma that you've faced, God will help you to that process of healing and restoration. Amen? Kasi kapag masyadong mabigat ang iyong daladala, magiging mabagal ka. Naalala ko yung pag nagta-travel tayo minsan, papunta tayo ng Pangasinan, papunta tayo ng probinsya. Nung single ako, talagang kahit meron lang akong backpack, kasi okay na ako eh. Alam niyo yun? Pero pagka nadadagdagan ka ng member ng pamilya, nadadagdagan din yung dinadala mo. At minsan, dahil iniisip mo pa lang yung dadalin mo, ayoko na tumuloy. Oo. Kasi bigat eh. Alam mo yung hirap na pagdadaanan mo because of the baggages. Alam natin na yung mga bagahe natin, depende sa bigat, yun ang nakakapagpabagal sa atin. Amen? Kung aakyat ka ng bundok, let's say, aakyat ka ng Mount Pulag, magdadala ka ba ng mga luggages papunta doon? Alam mong mabigat? Hindi. Alam mo, it will slow you down. And unfortunately, there are a lot of Christians, and I've experienced it too, na minsan hindi tayo aware sa mga baggages that we are in, pero ang isa sa mga clue, the joy of the Lord is no longer your strength. It slows you down. Kasi minsan, ayaw mong bitawan kasi nasanay ka na. Pasin niyo yun? Di ba minsan dahil alam mo yung bigat ng bag mo, ito yung normal ko. Pero hindi porket normal sa'yo, yun ang plano ng Diyos sa'yo. In fact, nung ang mga disciples sinend ng ating Panginoong Yesus, sabi niya yung 72 disciples, pumunta kayo sa mga bahay-bahay, cast the demons out, and heal the sick in the name of Jesus. Ano sabi ng mga disciples? Ano po dadali namin? Wala. Travel light. Kasi what you have is all you need.
You need the power of the name of Jesus. Ibig sabihin, kung si Lord lang ang susundin, ayaw niya marami kang bit-bit. Hindi ko alam kung naranasan to ng mga nag-aeroplano. Sinisiksik nyo sa carry-on luggage ninyo kahit alam nyong 7 kilos lang ang allowed. Tapos magpapanggap kang magaang, pero bigat ka na at pawis ka na. Takot ka lang i-check ng flight attendant kung lalo pa ngayon napansin ko yung mga carrier ng mga eroplano talagang titimbangin talaga yung dala mo eh. Tapos pagka tinimbang pa yan 10 kilos pala. Yung nasurpresa ka pa. Alam mo yun na minsan nagro-roller coaster ka. Pagbaba mo ng roller coaster, sabi mo nakakahilo pala. Grabe pala, no? Sabi ko, grabe pala. Ilang oras ka nakapila, tinignan mo lahat ng pumunta. Alam mo yung pagdadaanan mo, di ba? Tinitigan mo lahat sila, sumigaw sila, umiyak sila, nasuka sila. Tapos nung ikaw na nasurpresa ka pa, nakita mo eh. Ilang oras mong tinitigan nyo, sabi mo, exciting. Tapos nung ikaw na, nagulat ka pa. Everybody say luggage. Gusto ng Lord, magaang lang tayo kasi it will slow you down. Unfortunately, marami sa atin, spiritual hoarders. Habang nasa journey ka, pick up ng mga luggages. Ngayon, hindi mo alam kung kailan mo at saan mo bibitawan. Kasi masyado ka nang napamahal sa mga luggages na meron ka, na akala mo ito ang normal. Uy, mukhang hirap ka na. Hindi, sanay na ako. Pero yun nga ba talaga ang will ng Panginoon? O ang gusto ng Lord, bitawan natin? Pwedeng ang baggage naman na ating dala, hindi naman necessarily spiritual. Pwedeng painful experience, tragic accident, painful breakup, sakit na naranasan mo dun sa dating minahal mo at pinagkatiwalaan mo, sakit ng brokenness, child memories na nakakapagpabagal ng iyong maturity. Pwedeng nagmahal ka before at nagtiwala ka at hindi nila alam, di alam ng mga parents mo, hindi alam ng mga kaibigan mo lahat ng abuse, lahat ng emotional pain na naranasan mo because of that toxic relationship. And now you are trying to pretend that you're okay because you feel like you're ready for another relationship. And you did not even process the pain. Ramdam na ramdam mo, bro. That's me. At kung paano naranasan ni Nehemiah nung bagsak na bagsak ang wall, anong unang ginawa ni Nehemiah kung alam niyo yung alam niyo yung nangyari sa scripture? In-examine ni Nehemiah yung wall bago niya ni-rebuild. At bago tayo mag-rebuild ng another relationship, we have to examine our hearts first. Ano nangyari? Ano ang root cause? Ba't ako nasaktan? Ba't ako na-disappoint? Is it because of my pride? Dahil ba ito sa aking temper? Dahil ba ito sa betrayal? O madrama lang ako masyado? Or is it because of an unresolved yesterdays that I'm still carrying right now and I'm so used to it, I don't want to let it go? Ito exactly ang storya ni Moses. Because nakapatay siya, alam niya ang consequences. Kaya nung akala niya wala nakakita, pero kinabukasan, habang sinasaway niya yung mga kapwa niya Hebrew na nag-aaway-away, balikan lang natin yung story, mabilis lang, no? Nakita ni kung kilala niyo si Moses po ay Hebrew, Jewish, no? And at that time, yung paraon nakita niya na parami ng parami ang mga Israelites na alipin nila. Nababahala ang paraon na baka sa sobrang lakas ng dami nila, strength by numbers, magtulong-tulong ito at pabagsakin ng Egypt. Kaya nagkuman ang paraon, ang presidente ng Egypt, ipapatay lahat ng mga bata 2 years old and below. Bagong silang lang itong si Moses, kasama siya dun sa 2 years old and below na pwedeng ipapatay. Natakot yung nanay niya, kaya tinago siya ng nanay niya for 3 months. Nung hindi na maitago kasi malaki na, may kilala ko ganun, tago ng tago kasi hindi papansin. Pero pag 3 months na, kailangan ilabas na. Si Moses yun. Okay? Si Moses, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Okay, si Moses, okay. Nung nilabas si Moses, nilagay siya sa basket, papyrus na basket, pinaanod siya, at nakita siya ng anak ng paraon. Sabi ng anak ng paraon, Hebrew to Pero sige, wag natin patayin, alagaan natin. So lumaki si Moses sa poder ng mga Egyptians. Nakapag-aral siya, silver spoon ang kanyang kinakain, sometimes gold pa nga. Ibig sabihin, lumaki siya sa mayamang pamilya, yun yung kanyang nakagisnan. Pagdating niya ng 40 years old, ang sabi ng scripture, nung siya'y namamasyal, pinuntahan niya yung kanyang mga kababayan kasi alam niya, kakaiba siya Lahat sila may mga
eyeliner dito, pero si Moses kasi ba't iba yung mukha ko? Hebrew ko eh. Nakita niya iba siya, kaya pinuntahan niya yung mga kapwa niya Hebrew at nagulat siya, merong isang Egyptian na sinasaktan yung kababayan niya. Nagalit siya. Sobrang galit niya, tinignan niya yung kaliwa, kanan, harap, likod. Walang nakakita, pinatay niya. Akala niya wala nakakita. Kinabukasan, yung dalawang Hebrew nag-away na naman. Kaya nagagalit si Moses siguro kasi iniisip siguro niya, hindi niyo ba alam, kagabi nakapatay ako dahil sa inyo, tapos kayo ngayon nag-aaway kayong dalawa? Binaon niya, nilibing niya. Nung sinasaway niya ngayon, itong kapwa niya Hebrew, ang sabi niya, hey, sino ka para sumaway sa amin? Judge ka ba namin? Prinsipe ka ba namin? O baka naman patayin mo rin kami katulad ng ginawa mo kagabi. Wow, man. Na-shock si Moses kasi akala niya walang nakakita. Kasi minsan, kapag tayo ay gumagawa ng mali at akala natin walang nakakita, tinatago natin. You cannot heal what you hide. You cannot heal what you don't acknowledge. You have to expose it out. Amen? Kasi time will come, katulad ni Moses, maaaring iniisip niya, lusot na ako, pero kinabukasan, na-trigger siya sa sinabi ng kapwa Hebrew niya. Nakita kita, and it triggers what happened yesterday. Kasi hindi niya talaga na proseso yung nangyari. Literal na yesterday. What happened yesterday, he killed an Egyptian. He was not able to expose himself and say, ako po nakapatay. Hindi siya naparusahan, hindi siya naproseso, kaya nung binuhay the following day, nasaktan siya at natakot. Kasi pag hindi mo prinoseso, masakit pa rin kahit 10 years na ang nakalipas. Amen? Meron po akong peklat dito. Nangyari po ito nung ako ay probably 7 or 8 years old. I don't remember anymore. Duguan to. Alam nyo ang first aid, yung mga first aid minsan ng nanay natin noon, kape, buhusan ng kape yan. Bubuhusan ng kape, first aid kit para pampampat ng dugo. Kasi sobrang tindi ng dugo, dinala ko sa doktor, iyak ako ng iyak kasi masakit. Pero pwede ko bang sabihin, Doc, band-aidan mo na lang, I'm okay. Hindi. Kailangan siyang gamutin. Kailangan siyang linisin. Buti na lang, ginamot siya at nilinis. Kasi ngayon, kahit hawakan ko siya, hindi na siya masakit. Sumasakit lang kapag hinawakan mo kung hindi pa siya completely magaling. And sometimes, kapag hindi na iproseso, akala mo tinago mo, akala mo walang nakakita, darating ang panahon na merong trigger point. Na bigla ka na lang magiging anxious because of what you hear. Na ibinabalik ka dun sa nakaraan na akala mo nakatakas ka na. Posible ba na ang mga stress and worry na nararanasan mo ngayon is actually a trigger of an old memory? Na hindi ka talaga anxious sa nangyayari sa'yo ngayon. Anxious ka lang na baka mabuko ka ngayon. Or baka anxious ka lang na baka ito ang ikabaksak natin ngayon. Because sometimes mga kapatid, oh Lord, sorry. Okay, sakit eh. Amen? Na minsan, it triggers your anxiety. Na kahit napakaganda ng araw mo ngayon, sobrang tindi ng araw mo, happy ka eh. This is the best day of my life. Narinig mo yung theme song nyo ng ex mo sa Starbucks. Dahil sa totoo lang, wala kayong naging closure. Basta mo na lang siya iniwan. Ang saya-saya mo nung araw na yon, and then pinatugtog, pasensya na. Walang mali sa kanta, walang mali kay Moira. Okay? Pero that song triggers your anxiety. Triggers the old memory because you refuse to process it. It triggers the past hurt. Napansin niyo ba mga kapatid, kahit gaano kaganda ang post mo at kahit gaano kaganda ang araw mo, isang post lang ng kaibigan mo, ex mo, family member man yan, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa church, could ruin your day. So you went from super happy to super sad. Because the past hurts still hurt. Hanggang ngayon, masakit pa rin. And now, nagtataka ka rin kasi, nangyayari ba sa inyo to? Baka ako lang. Na sometimes nagsisisi ka,
tinulungan ka na, nag-overreact ka pa. Alam mo yun, naranasan nyo ba minsan yun? Yung parang masyado kang busy, masyado kang anxious, masyado kang fearful. Tinulungan, wag mo akong gagambalain. And now you realize, teka, nag-overreact yata ako. Because ang totoo, you are not responding to what they did. You are responding to the hurts that was not processed 15 years ago. So the way we act and the way we react. Tingnan mo si Moses. Nung siya ay nabuko, anong ginawa niya? Tumakas siya. Hindi siya humarap sa hukuman. Tumakas siya sa Egypt at pumunta ng Midian. Hindi kasi porket tumakas ka, malaya ka na. Do you love this series? You love this? Okay. I love it too. Because sometimes mga kapatid, akala natin porket nakatakas na tayo, nakalaya na tayo. Iba po ang definition ng freedom sa process. In order for you to experience true freedom, you have to go through the process and not ignore the process. Katulad ni Moses, tinakasan niya. May nakakita ba sa kanya? Meron. Kaya nung nabuko siya, anong ginawa niya? Tumakas siya. Saan siya pumunta? Sa Midian. Alam niyo po ba, ang land of Midian is a land of desert. It is a wilderness. Pansinin niyo sa scripture, lahat ng tumatakas kay Lord na pupunta sa wilderness. Because a wilderness is a miserable, dry place. And sometimes, the first reaction and the first response is to hide, to flee, and to escape. Pero we don't realize that our responses today are responses of unresolved yesterdays. Yung abuse, yung heartbreak, betrayal, anger, conflict, agony, regrets, and rejection, na supposedly ang past natin ay platform. Yung past natin ay magsisilbing trampoline natin para sa next heights and the next season. But unfortunately for many of us, our past is our worst enemy. Nagpatato ka kasi meron kang identity issue. You're trying to cover up. Tattoo is not a solution for your identity issue. Tinatakpan kasi natin ng band-aid yung dapat pinapagamot sa doktor. Tinatakpan kasi natin ng band-aid yung dapat pinapa-opera natin sa Diyos. And every time may altar call sa church, laging ikaw ang nauuna because you want to experience deliverance. And then you find out kahit ilang prayer sa'yo, parang walang deliverance na mangyayari. Kasi ang totoong kailangan mo, discipline and healing. To come out. Ano sabi ng Philippians 3:13? Ang sabi ni Apostle Paul, not that I've already obtained it. Ano yung it? The goal of being Christ-like. Because that's the goal of every Christian. Maging Christ-like. Amen? Or have already been made perfect. But I actively pressed on, moving forward so that I may take hold of that perfection for which Christ Jesus took hold of me and made me His own. Brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet. But one thing I do, read everybody, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. There you go, Pastor. O, kalimutan daw po ang nakaraan. Pero you cannot just forget the past. Kasi sa totoo lang, pansinin nyo sa buhay natin, life will always encourage you to live backwards. Kapag nag-fail ka, magmukmo ka. Life will not tell you, rise up, keep walking, and keep running. Ang buhay, parang tinitem tayo, mamuhay tayo, pabaliktad. To focus on our history rather than looking for our destiny. Kasi yung mga negative experience na yun ang nag-hold back sa atin. At yun ang nag-weigh us down para hindi natin magawa ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. And in case you forgot, I want you to be reminded that your destiny is connected to your decisions. So today, I want you to decide to say to the Lord and say, God, if you want us healed and whole, I want me to be healed and whole. Gusto kong mabago ako.
Gusto kong pagalingin mo ako. So kung meron man akong mga unresolved yesterdays, i-expose mo po today. Because I want to be a Christian na hindi bumabagal because of what happened to me in the past. I'm not ignoring what happened to me, and I'm not saying na bumalik ka dun sa nang abuso sa'yo. Hindi ko sinasabi makipagkaibigan ka uli dun sa mga taong nanamantala sa'yo. But what I'm trying to say is this: you have to process that pain. You have to start getting rid of that bitterness, of that harsh words, of those things that you've settled kasi akala mo yun ang normal. You're not supposed to be carriers of your own history. Walang masama sa history. Walang masama sa nakaraan. But God is inviting you to come to Him to the next season. And sometimes going to the next season is leaving something behind. Naalala niyo si Abraham? Nung siya'y in-instruct ng Panginoon na i-offer si Isaac, hindi naman silang dalawa lang ang pumunta dun eh. Kasama yung servants nila. Pero nung papaakyat na sila ng Mount Moriah, iniwan ni Abraham yung servants. Kasi hindi lahat ng kasama mo nung nagsimula, kasama mo hanggang wakas. That's why I tell you mga kapatid, na sa ating buhay, there will always be people that will be there for a reason, for a season, and for a lifetime. Palayain mo ang sarili mo sa pagkakatali ng nakaraan. Ulitin ko, ang pagtakas ay hindi senyales ng kalayaan. Hindi porket tinakasan mo nakalaya ka na. It is possible that you are running away from responsibility and accountability and you don't want to resolve what needs to be resolved. Running away from it is not resolving it. Because the moment you went away, magugulat ka, dala-dala mo pa rin siya ngayon. Naakala mo, porket nagpalit ka ng kulay ng buhok, ayos na ang issue. Na porket akala mo nagpalit ka ng kumpanya, tapos na ang issue. Hindi pagpapalit ng boyfriend ang solusyon. Hindi pagpapalit ng kumpanya lagi ang solusyon. You have to listen to the Lord. Lord, what do you want me to do? Ang sabi ng Panginoon sa iyo, deal with it. Allow me to help you get through it. Lord, ang sakit po, takas na lang ako. Mas madali kasing magbago ng simbahan kaysa magbago ng buhay. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. So what happened here? What happened here? So Moses ran away. Saan siya dinala? Wilderness. Everybody say wilderness. Alam niyo mga kapatid, listen. Gusto kong matauhan din kayo dito kung paano natauhan ako nung binabasa ko ito at pinag-aaralan ko ito. 40 years old si Moses nung nagawa niya yung pagpatay. Tinawag siya ng Panginoon through a burning bush. Remember that story? Na binigay kay Moses yung kanyang assignment na siya ang gagamitin para ilabas ang mga Israelites from Egypt to the Promised Land. Komprende? Now, ilang taon si Moses nung tinawag siya ng Panginoon? 80 years old. So what happened between 40 years old up to 80 years old? Alam niyo nangyari? Nanatili siya sa wilderness at exile. Mas pinili niyang magsettle sa wilderness kaysa harapin yung consequences. Mas pinili niyang magtago ng 40 years kaysa pumunta dun sa paraon at pagbayaran ng kanyang pagkakamali. That's a long time. 40 years. And then, nung 80 years old na siya, kinausap siya ng Panginoon. Ano ang sabi in Exodus chapter 3 verse 9? Fasten your seatbelt. This is going to be funny and challenging at the same time. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Exodus 3, 9 to 10. I want you to see this. Okay, here you go. The Israelites' cry for help has come to me, sabi ng Panginoon. I've seen myself how cruelly they're being treated by the Egyptian. So Moses, it's time for you to go back. And I'm sending you to Pharaoh to bring my people and the people of Israel out of Egypt. Kung si Moses, Lord, pwede ba na lang? Lord, hindi mo yata nabalitaan, viral po sa YouTube yun, yung pagpatay ko dun sa Egyptian. 40 years ko pong tinakasan at tinakbuhan, tapos papabalikin mo lang din pala ako. Because alam ng Diyos that you will not be successful with that unresolved yesterdays. Kaya minsan sasabihin ng Panginoon sa iyo, kahit na 40 years nang nakakalipas, kailangan mong bumalik doon sa kung saan ka bumagsak, kung saan ka nagkamalit, nagkasala, and resolve that issue. Pwedeng iba naman ang padala, Lord, ba't ako pa?
Kasi ginamit ng Lord yung kanyang expertise sa Egyptian Empire para ilabas ang mga Israelites from Egypt to the Promised Land. Yung kanya palang pagtatago ng 40 years ay practice niya para sa another 40 years na paglalagay nila doon sa wilderness papunta ng Promised Land. Ibig sabihin, everything that happens to you, God can work even your hiding decisions to work all things together for the good of those who love God. It's not okay na ikaw ay magtago. It's not okay na ikaw ay tumakas. Pero minsan yung pagtakas mo ay gagamitin pa rin ng ating Panginoon para sabihin sa atin ang mga dapat nating gawin. Sabi ng Lord, it's time for you to go back. Now, imagine niyo kung kayo si Moses. Harap kayo sa Egyptian president. At sasabihin mo, boss, alam ko pong 430 years nyo nang alipin yung mga kababayan ko. Pero, inatasan ako ng Diyos na kuhanin na silang lahat. Let my people go. Sabi ni Lord yan, ha? Imagine niyo kung kayo si Moses. Ang assignment niyo, kumbinsihin ng presidente na bitawan niya yung kanyang mga slave at ikaw na ang magiging master nila. At ikaw magdadala sa kanila sa... Alam niyo kung gaano kahirap yung conversation na yun? Yung magpa-appointment ka pa lang sa presidente ng Egypt. That must be a difficult conversation. And you know what? All of us sometimes would rather hide than to deal with a difficult conversation. Because alam mo, kung sino sa inyo gusto maging pastor, huwag na kayo magtaas ng kamay, okay? Huwag na kayo magtaas, baka may-take note kayo ng langit, okay? So sino sa inyo gusto maging pastor? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Alam niyo po ba mga kapatid na isa sa pinakamahirap na duty ng isang pagiging pastor is you have to have a difficult conversations. How I wish ang pagiging pastor is welcome to the family. How I wish ang pagiging pastor, you want to serve. Oh, okay, come and serve. But you know what? Being a pastor, being a leader requires you to get into a difficult conversation. Pero hindi porket mahirap, tatakasan mo. Difficulty is not a sign of running away. Kailan ako mag-move forward, pastor? Kung kailan sinabi ng Diyos na mag-move forward, dun lang tayo mag-move forward. Hindi tayo lilipat kung kailan lang natin gustong lumipat. Mag-move forward tayo at lilipat tayo kung kailan ang Diyos gustong lumipat. Hindi porket di na komportable. Kasi may kilala po ba kayo sa ibang church, di kayo ito, perfect po kayo? Okay. Alam niyo, pag napakinggan ito na ibang church, iisipin talaga nila. Kasi marami sa atin, addict sa comfort. May kilala po ba kayong ganun? Addict sa comfort. Addict tayo sa comfort. Tingnan niyo ha, sa lahat na nakapunta na sa ibang bansa, kahit Asian countries lang, meron man tricycle at pedicab sa ibang bansa? Tayo lang ang meron nun. Doon sa ibang bansa, lalakarin mo yun hanggang train station. Lalakarin mo hanggang bus. Alam ng lahat ng nakapunta ng Singapore, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, ito kung gaano kalayo ang nilalakad natin para sa next station, correct? Pero tayo, tamad tayo maglakad. Daling kita, pedicab, bam! Isang kanto lang, pedicab. Gusto natin door to door. Tayo lang yung bansang, sa ibang bansa, kung gusto mong door to door, taxi. Pero tayo, hanggat may manong. Nong. Bakit? Pansin ko lang po ito opinion ko lang to. Pakiramdam ko parang tayo addict tayo sa comfort. Ayaw natin ng difficulty. Gustong mag-serve pero ayaw ng sacrifice. Pero hindi porket mahirap ang trabaho, magre-resign agad. Hindi porket mahirap ang kurso, shift agad. Hindi porket may misunderstanding, hiwalay agad. Madaling tumakbo, mahirap harapin. Yung lahat ng mga ito. And for some people will choose to run away because they are afraid to resolve it. Elijah. Si Elijah, nakapagpababa ng apoy sa Mount Carmel. 450 prophets were killed. Tagumpay. Viral sa YouTube. Nung nabalitaan ni Queen Jezebel, within 24 hours, Elijah, I'm gonna kill you. Ano ginawa ni Elijah? Instead of facing Jezebel, he ran away. Pumunta siya sa kuweba, nagmukmuk sa Panginoon, and he felt sorry for himself. Sinundan siya ngayon ng angel. Ang sabi ng angel sa kanya, anong ginagawa mo dito? Go back to work. Pinabalik siya ng Panginoon eh. Bakit? Ba't mo tinatakasan? Trabaho yan. Because it's easy for us to run away. Si Jonah. Alam niyo naman nangyari kay Jonah, di ba? May mga kapatid niya si Jonah eh. Alam niyo ba kung sino kapatid ni Jonah? Jonah's brothers.
Si Jonah, saan siya pinapapunta? Nineveh. Saan siya pumunta? Tarshish. 5 times na mas malayo kaysa sa Nineveh. Dahil sumuway siya, yung sinakyan niyang barko sa Joppa, nakaranas ng matinding bagyo. Nung hinahanap ngayon ng mga crew kung bakit, sino naman nagkasala sa inyo, nagpalabunutan sila. And tadan, sino nakuha? Si Jonah. So anong ginawa kay Jonah? Itinapon sa dagat, kinain ng balyena, sa Niluwa, Nineveh. So, susunod ka ba diretso? O gusto mong itapon ka muna sa dagat, kakainin ka ng balyena, kasi doon ka rin iluluwa. Tinakasan ni Jonah, ayaw niya kasi ang mga taga Nineveh. Galit siya sa mga taga Nineveh. Pero sabi ng Lord, may mission ka, and you have to face it. Hindi mo pwedeng basta takasan na lang. Nakakala mo walang Diyos. You can run away from God, but you cannot outrun God. Amen? Amen? Praise the Lord. Buti na lang si David, nung nakaharap niya si Goliath, hindi siya tumakbo. Hinarap niya yung Goliath. At dahil hinarap niya yung Goliath, na-promote siya. Buti na lang si Jesus, nung nakita niya yung pako at krus, hindi siya umatras. Kasi dahil purpose-driven ang ating Panginoong Yesus, He endured the cross. The joy that was set before Him para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So friends and family, praise the Lord. So friends and family, I am in no way minimizing what you're feeling right now. I am in no way minimizing the trauma, the pain, or the difficulty that you went through. And I am in no way suggesting na bumalik ka dun sa taong nang rape sa'yo, nang abuso sa'yo, nanampal sa'yo, nang gulpi sa'yo, at nagtangkang pumatay sa'yo. Hindi po yan ang sinasuggest ko. Ang sinasabi ko lang ito, huwag mong hayaan na yung experiences na yun, dalhin mo sa puso mo, na maaaring hindi nila alam na masama ang loob mo, pero sa totoo lang, kaya ka galit na galit kasi ang saya nila, ikaw, malungkot eh. Kasi hindi naman sila informed na nagtampo ka. Di ba? Kaya kung nasan sila, wala ka dun. Ang liit lang ng bahay niyo. Pero ikaw nasa sulok kasi ayaw mo siyang makasama. Hindi ko sinasuggest na yakapin mo siya, pinagtangkaan kanyang abusuhin, tapos yayakapin mo siya. I'm not saying that. But what I'm saying to you is this. Whatever heartaches, anger, and bitterness that was caused by the past, that's a baggage that you need to get rid of. Ephesians 4, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Let's go back to verse 31. Everybody say, get rid. Pakisabi sa katabi mo, get rid. Ano sinasabi ng Panginoon? I'm not forcing you to forgive. I'm not forcing you to do the things that you are not comfortable to do right now. But I'm telling you this. Kapag sinabi ng Lord na get rid, it's not just a command. It is an invitation. Kasi kapag get rid mo yan, God is offering you a better life. God is offering freedom, peace of mind, sensible, sound mind. He is inviting you to a life of purpose and direction. So He's just saying, come. Bakit ka nagtitiis gumapang? Ang bigat ng dala mo. You are not meant to crawl. You are meant to run the race, not to crawl the race. Run. And you cannot run with that amount of weight and baggages that you have in your life today. So He's offering you an invitation. I know you're stuck. I know you are suffering. I know that you are in pain. But guys, come to me. All of you who are weary and heavy laden, and allow me to give you what? Rest. Rest in Jesus. Come to Him. I wish pwede ko kayong resetahan ng gamot. Ito, inumin nyo para mawala na lahat yan. But I can't.
But I can point you to Jesus, the author and the finisher of our faith. God already knows, mga kapatid, na matagal mo nang hindi makita ang Diyos at matagal mo nang hindi maramdaman ang Diyos. You've been attending a church and you don't feel God. God knows that you are seated in an anointed service, an anointed ministry, and you can't feel God. Alam ng Diyos na hindi mo siya nararamdaman. Alam ng Diyos na hindi mo siya makita. Kaya kanya iniimbitahan, come to me and rest in me. God wants you healed and whole. Analyze what's in your bag. May bitterness ba? Remove it. May anger? Tanggalin. May slander? Tanggalin. It's not gonna help you. That's something that you cannot bring in this journey. Kasi if you want to be effective, if you want to experience all that God has bled and died for at the cross for you, you have to analyze and choose as you pack your bags, ito ba'y makaka-contribute sa longevity at pagtatagal ko? O kaya ko lang itong dalhin after 1 year and then I'm gonna start to crawl? This is going to be a marathon, a long journey. Travel light. And by the way, kung mamimili ka ng ilalagay mo sa bag mo, choose as if your life depends on it. Piliin mong mabuti. Dahan-dahan. Hindi yan basta parang toothbrush lang na ilalagay mo sa bag mo. At hindi yan basta isang damit lang na extra na ilalagay mo sa damit mo. It's going to affect your life. It's going to affect your family. It's going to affect the future of your kids. So choose wisely. God wants you healed and whole. My friends and family, I'm not angry. I'm just saying this to you. God wants you to be free. Please, for your own freedom, for your own walk with the Lord, bitawan ang mga dapat bitawan. Naalala ko nung ginagamot to, grabe yung sakit. Kasi parang hindi ko alam, parang expire na yata yung anesthesia ang nilagay. Sobrang sakit. Ang dami kong niluha. Galit na galit ako sa doktor nung ginagamot niya to. Galit na galit ako sa doktor. Tapos kami pa nagbayad. Ako na nga sinaktan, ako pa nagbayad. But now I thank that doctor. Hindi ko siya kilala, but I will forever thank him. And you will forever thank those doctors. Na kahit na sumisigaw ka, nung nasa proseso ka ng pagpapagaling, tiniis nilang tulungan kang gumaling. Kasi minsan yung mga kaibigan natin na nag-aampat ng dugo mo, kinakalaban mo pa, kasi nasasaktan ka sa sinasabi nila. Pero balang araw magpapasalamat ka na meron kang mga kaibigan na willing na tulungan ka sa proseso ng pagpapagaling. Kasi ang gusto nila, hindi mo dalhin yung baggage na yan para sa next season and sa next stage ng iyong buhay. God wants you healed and whole. Come to Jesus, as broken as you are, and allow Him to process all that pain, all that bitterness, all that hurts. And you will experience freedom na hindi mo naranasan ever in your life. Amen? Every head bow, every eye closed. Hallelujah. I want to invite everyone, even those who are joining us online, to come to the Lord right now. He is inviting you to come to Him. And I believe God wants to minister to each and every person right now. Come to Jesus. Run to Him. Come. All of you who are tired, weary, and heavy laden, God wants to bring you to rest. Surrender everything to the Lord right now. Lord, hindi ko alam kung paano ko pa sila makikita. Hindi ko alam kung paano pa namin mariresolve. But I'm going to make a decision today to start the healing process. This is going to hurt me. I'm gonna cry a lot. I'm gonna hate those people that will give sound biblical advice. But if this is what I need, allow me to submit, God. I want to be healed.
I want to be whole. Come to the Lord right now. Just close your eyes and allow the Lord to move. At isa-isang tanggalin, pitasin ang lahat ng mga sakit, lahat ng mga unresolved yesterdays. Hiding will not fix it. Running away will not fix it. But running to God right now, that is going to transform your life. Alam kong nasanay ka na sa ganyang pakiramdam. You find a way to get used to it. But God is offering a better, purposeful, happy life. Come to Jesus and be healed.